Isang magandang Miyerkules ng hapon. Luzvi, Minda, Luzon, Visayas at Mindanao. Mindanao, Visayas, Luzon. At sa ating mga kababayan sa ibayong dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, anuman ang oras sa inyo ngayon. Magandang araw po sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan mga kapartner sa mga sandaling ito. Dito pa rin po sa ating programang makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan ngayon pong Wednesday afternoon, January. Ha? Okay, January daw tayo ngayon. January 30 at 21. January 21, 2026. Welcome po dito sa ating programa. At tayo po ay live nang napapanood sa ating mga partner cable provider. Hindi pala tayo naka-cable, no? Dito iba pala tayo. Oo. Pasensyahan nyo na po, may gumalaw kasi sa setting dito. Oo, baka sa ating mga kababayan may naririnig kayong sounds kanina. Pasensyahan nyo na. Meron kasing mga nakialam na naman. Mga mabubuting kamay. Ayan, okay na. Na-set up na natin. Welcome sa programang Makialam. Hoy, ngayon po ay Wednesday ha. Kalagitnaan January 21. Happy birthday sa lahat po ng mga nagbe-birthday. At sa lahat po ng mga nagpe-fiesta po ngayon, happy fiesta po. Sa lahat po ng mga kagigising, happy siesta naman. Sa lahat naman po dyan na walang ginagawa, happy katunganga. Kamusta ang inyong hapon mga kapartner? Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan nyo kami hanggang sa susunod na sandali dito sa ating programang Makialam. Huwag kalimutan mag-like, comment, share, follow sa ating live streaming ngayon. Papanood tayo live sa ating YouTube channel, DZAR 1026 News. Yan po yung official YouTube channel natin ha. At ayon po sa ating analytics, marami pa rin po sa ating mga nanunood dito ang hindi pa nakakapag-subscribe. 2026 na. Ha? Bakit hindi pa kayo nakaka-subscribe? Tingnan nyo. Bigyan ko kayo ng datos ha. According sa nakalipas na buwan, halos 80% ng mga nanunood sa atin pong mga videos, both na ito, live at saka mga videos at mga shorts, 80% hindi pa nakakapag-subscribe. Makialam. Bakit naman? Ayaw nyo talaga mag-subscribe. Mag-subscribe na kayo. Pero hindi naman namin kayo pinipilit. Hindi naman po sa pilitan, pero bawal tumanggi. Kape-kape sa lahat po ng mga may kape dyan. Dito sa Metro Manila medyo makulimlim. Hindi maaraw, hindi mainit mga kapartner. At saka masarap yung hangin, no? Lalo na pag umaga. Pero hapon ngayon Pero ganun naman, masarap pa rin po ang magkape. Samahan nyo ko, kung may kape kayo dyan. Pilipinas pa naman, kahit mainit yung panahon, nagkakape. Oo, saka malinis ang mga Pilipino pag kumakain, ha? Nagpamainit, ha? Isinasaw-saw yung tinapay sa kape para yung mainit na kape, di ba? Kaya nga may katagang, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Makialam. Hoy, karamihan naman sa ating mga nanonood sa ating YouTube channel ay mga mobile user. Pero pagdating po sa live, nakakalamang yung mga gumagamit ng Smart TV. 43% po ang nanonood sa atin sa malaking screen. Habang nasa 40% naman, sinusundan na ito ng mobile phone, yung mga merong computer 9%, tablet 6.3%.
So halos patas lang po yung TV at mobile phone. No, lalo na sa ibang bansa, malalaking screen na yung gamit nila, mga smart TV. Meron na ngang na parang hindi na sila more doon sa mga free TV sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, ano pa rin tayo? Tumatangkilik pa rin tayo sa mga free TV. Tabayanan nyo ang muling pagsasayimpapawid dyan ng SMNI sa atin ding radyo para maabot natin yung kasuluk-sulukan ng ating bansa. Tayo naman dito sa atin ay naka-online tayo. Basta meron kayong computer, laptop, desktop, kahit saan man kayo, smart TV, basta meron kayong internet dyang nakakabit, mapapanood nyo kami. Nasa loob ba kayo ng mall? Nasa loob ba kayo ng inyong bahay? Nasa pinakadulong bahagi ba kayo ng Pilipinas? Basta meron kayong signal. Okay yan. Kaya nyo kaming mahagilap. Bueno, ano bang pag-uusapan natin ngayon mga kapartner? Yung nagsasabi daw, ito daw ng impeachment ay hindi daw impeachment complaint. Impeach me! Impeach me! Makialam! Parang hold up me, impeach me. Makialam! Sabi naman yan ng ilan sa mga nagiging yung talagang binubusisi yung mga pangyayari mga kapartner. At naniniwala sila na nako, dead on arrival na yan. Hindi yan uusad, mababasura din yan. Parang sinadya lang talaga. Pero may sagot po ang Malacanang dyan. Ay hindi kami ganyan. Hindi kami kagaya ng nakalipas na administrasyon na nagpa-plant down ng ebidensya. Naku. Makialam! Oo, meron pa naman siyang kinakaharap na libel tapos gagawa na naman siya ng mga mapanira. Kasi parang sinasabi nila na nagtatanim ng ebidensya yung nakalipas na administrasyon. Naku. Makialam! Seryosong paratang din yun. Pero yun ang panig. Mamaya, babasahin din natin yung iba pang panig ng Malacanang patungkol nga dito sa impeachment kasi nabanggit ni Congressman Erice, ni tawag nito ni Congressman Pulong Duterte na ito raw ang abogado, private respondent or itong na petitioner o yung naghain po ng reklamo. Abay, ito raw yung abogado na naghain ng disbarment laban kay Attorney Glenn Chong na mga maigpit na katunggali ng First Family. Naging kritiko na rin yan ngayon ng First Family, lalo na ang First Lady. Oo, kaya may agam-agam yung mga, alam nyo na, yung mga meron, mga dakilang meron, nasa gilid lang, nasa gedli. Oy, nako, baka ano lang yan, sadya lang yan. Impeach me yan, impeach me. Oo, kaya pag-uusapan po natin yan mga kapartner kasi meron din sinabi ang gobyerno, hindi nababahala ang presidente. Aba, kaya nga yung iba naman, talagang yung mga dakilang meron, ay tinagpi-tagpi nila na bogus yung impeachment tapos meron pang pahayag na hindi nababahala. Bakit ka naman mababahala kung bogus talaga? Ayun, kaya nakakonclude. Makialam! Kaya nakapag-conclude sila na ito nga ay bogus lang. Moro-moro lang daw po. Sabi nung isang yung term na gamit niya. Mamaya pag-uusapan po natin yan mga kapartner, ha? Maganda rin na magsalita si Attorney Glenn Chong. Bakit wala pa akong nakikita, nababasa sa kanyang Facebook page? Meron na ba? Tingnan nga natin kung ano bang update ni Attorney Glenn Chong ukol nga dito. Wala Ang last niyang post is 4 days ago. Nasaan na kaya ito si Attorney Glenn Chong? 4 days ago pa ang kanyang last post. Mamaya pag-usapan po natin yan. At iba pang mga usapin mga kapartner dito sa ating programang Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Okay, padala na kayo ng inyong mga mensahe mga kapartners. Kalakip ng inyong mga lokasyon. Unahin natin sa pagbasa ang mga early bird. Dito sa ating programa. Okay, andito. Arcilia Zinea, mapagpalang hapon sa iyo dyan.
Si Lilia Antonio nanonood, si Lorena Lawas, maraming salamat sa panonood. Good morning, Edmar. Present from Qatar. Maraming salamat sa lahat po ng mga nasa gitnang silangan. Si Annalisa Grizaldo o Crisaldo. Okay? Dead on arrival na talaga. Ano tawag nito? Wait lang. Ang dami kasing mga nagko-comment. Gustong magsampa ng impeachment kasi puro salita muna bago ang gawa. Kaya unahan na ng sira ulong mag-file. Ako. Ang lalim ng hugot. Si Tessa Diduro, maraming salamat. Tanong ko lang, bakit mula nung umupo si BBM, bakit ang hirap-hirap ng buhay ng bawat Pilipino ngayon? Masyadong mahal ang lahat. Nako po. Direkta nating tanong yan sa gobyerno natin. Pero at the end of the day, alam natin may role, may papel ang gobyerno sa kabuhayan, sa pamumuhay ng mga Pilipino. Malaki ang kanilang papel din. Pero still, wag pa rin po tayong masyadong umasa. Halimbawa, pangit na nga ang public service. Tapos ikaw tamad pa. Wala talagang patutunguhan ng buhay mo. Kung ikaw naman kahit na pangit ang klase ng pamumuno, pero ikaw ay hindi nagpayanig at madiskarte ka pa rin sa buhay, andyan na yan na pangit yung public service. Kung ikaw naman ay madiskarte, gumagawa ng hakbang, for sure hindi maapektuhan yung pamumuhay mo. Pero kung puro negative, negative na nga yung trabaho ng isang pamumuno, wala ka pang ginagawa kasi panay-asa mo sa gobyerno, lalo talagang mangungulilo ang buhay mo. Makialam. Ay, sabi dito naman ni Michelle Evangelio. Okay, sige. Ang kakapal na ng mukha, hindi na mawawala sa isipan ng mga taong pinagawa nyo. Silang muna tayo kasi greetings pa naman tayo. Si Kyoko Sudo, sabi niya dito, good afternoon po sa lahat. Admar. Okay, si Carolina Arda. Okay, maraming salamat sa panonood. Si Marilyn ng Tokyo, Japan. Maraming salamat. Mamila Life, magandang hapon din sa iyo. Okay, si Lala. Good afternoon, Admar. May i-share lang ako sa iyo. May bagong fee na naman ng LTO pag mag-register ka ng kotse. Certificate of Verification, 60 pesos. Mayroon ng authentication fee na 50 pesos. Bali, 100. Naku po, alamin natin yan sa ano. Makialam. Alamin natin yan kung bago ba talaga yan or matagal na. Bakit ganyan? Doble-doble. Laki-laki na ng ano nila. Pag naningil sila sa taong bayan, pag mga ganyan fee, napakabilis. Pag hindi mo nasunod, paparusahan ka kaagad, multa kaagad. Pero yung mga korap na bilyon-bilyon yung ninanakaw, hanggang ngayon, malaya pa rin sila. Makialam. Makialam. Bakit kaya ganun? Smart TV at phone ako, Admar. Sabi ni Mamila Life. Okay, maraming salamat. Oy, sabay niyo ako sa pagkakape kung may kape ka dyan. Sa phone ko, nagme-message. Okay. Si Mamila Life, yayamanin. Nanonood siya sa Smart TV. Kasi, di ba sa Smart TV, yes, merong mga comments. Pwede kang magtawag nito. Ma-check mo yung comments or makita mo. Pero parang naka-default siya na isang buong malaking screen agad. Wala kang nakikitang ilang views. Kaya yung iba, meron silang cellphone. Doon sila nagko-komento. Okay? Ay, sa ating mga kapatid na Muslim pala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Bems Engito dito, sabi niya, watching here in Kingdom of Saudi Arabia, Jeddah. Nahahagilap kita kasama gamit ang Nokia 3310. Pabang ganyan. Oo, mataas ang antena. See you soon, Davao City after 10 years. Sana all makakabakasyon. Beth Goodson, maraming salamat sa pakulay. Kyoko Sudo, maraming salamat sa panonood. Rolando Guerrero, Boss Bell, magandang hapon mga kapartner. DZAR nanonood sa Tambulig, Zamboanga del Sur.
Okay? Hindi ko sure kung totoo, nakita ko lang sa FB nag-file na raw si Trillanes ng impeachment kay VP. Ang alam ko ibang kaso 'yon, sa ombudsman 'yon, parang plunder ata, no? Vilma Lagura watching from Hong Kong. Okay, Rena Baher, maraming salamat sa panonood. Marieta Ortega ng Hong Kong, maraming salamat. Good PM din sa iyo diyan, nanonood sa Taguig. Sabi ni Angelina Matsui, konnichiwa, konnichiwa Admar, umambon dito ng snow, super ginaw. Oo. Si Lala, totoo, nag-file. Okay, sige. Angelina Matsui, nag-iinggit ka na naman, Admar, magtitimpla tuloy ako ng kape. Oh, lalo na sa lugar mo na nag-i-snow. Oh, baka nga tapos sigupin mo agad. Wag yung diretso agad sa bibig pag kumukulo pa. Siyempre po, malamig po yung lugar ninyo. Pag malamig yung lugar, mabilis na lumamig din yung mga inuming mainit. Rolando Algar 2556, maraming salamat sa panonood. Emery Lopera, good morning Admar from Dubai. Si Joak Sarifa, hello Admar, magandang hapon, watching from Malta habang nagkakape sa malamig na panahon. Angelina Matsui, nakachamba din sa'yo, Admar. Oy, baka busy-busy ka, hindi ba kami napapanood regularly? Send lang po kayo ng mga mensahe mga kapartner. Huwag kalimutan na lagyan po ng inyong mga lokasyon. At syempre, handa na rito ang ating mga balita na dapat po ninyong malaman. Unahin muna natin itong ulat panahon po mga kapartners. Nasaan na kaya si bagyong Ada, ang pinakaunang bagyo po natin mga kapartners, no? At si bagyong Ada nagliliwaliw pa dyan po sa bahagi ng hindi pala West Philippine Sea, kabila sa Pacific Ocean. Narito na mga balitang dapat nyong malaman. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Kanina pong alas 11 ng umaga, may update po ang Pag-asa ukol nga po dito sa si bagyong Ada. At huli pong namataan ang bagyo. 1,245 kilometers, malayo na ito, no? Sa east or silangan po ng Central Luzon. Nandyan po siya sa karagatan ngayon mga kapartner. Wala nang masyadong direktang epekto, no? Ang bagyo. Meron ba tayong isang satellite yan? Oo, tingnan nyo, medyo maliwalas. Pwede ba nating ma-play yan? Kung hindi naka-play, makikita ko din yung yung mismong galaw ng mga kaulapan po mga kapartners, no? Kumikilos po ang bagyo 10 kilometers per hour po mga kapartner. Yan, maliwalas pala ang Pilipinas ngayon ha. At taglay po ng bagyo, 55 kilometers per hour ang lakas ng hangin, malapit sa gitna at pagbugso naabot po sa 70 kilometers per hour. So nakikita nyo po dyan sa satellite image na yan na napaka-aliwalas ng ngayon ng bansa. Okay, balik tayo dun sa forecast track niya. Okay, yan. Nakikita nyo po, yung pinakadulo niya is letter L. Yan yung forecast ng Pag-asa na baka mamayang gabi malulusaw ng bagyo at magiging low pressure o hihina na ang bagyo at magiging low pressure area na lang or LPA po mga kapartner. Okay, so hindi na natin inaasahan daw na magla-landfall pa ang bagyo. Muntik na siyang mag-landfall nung mga nakalipas na linggo dyan sa bahagi ng Bicol, pero hindi siya nag-landfall. Nagdala lang ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Eastern section ng Southern Luzon or ng Bicol region po mga kapartner. So wala nang direktang epekto po ang bagyo po sa ating bansa at ang kasalukuyang nakakaapekto po sa bansa yung tinatawag na northeast monsoon. Kaya pag umaga, pagdadalhin nyo po or pagbubuksan nyo po ang inyo po mga bintana, inyong mga pintuan, abay malamig na hangin ang umiihi po mga kapartner. Yan po ay dala po ng northeast monsoon. So maganda po maganda ang lagay po ng panahon at antabayanan pa ang susunod
na advisory po ng pag-asa ukol nga po dito sa lagay ng ating panahon. Lipat naman tayo dito po sa Bulkang Mayon po mga kapartners. Okay, nagpapatuloy pa rin po yung aktibidad ng bulkan. Uson ang tinatawag, yung pagbuga po ng pyroclastic density currents. At ayon po sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology po mga kapartner o PHIVOLCS, kanilang madaling araw. Meron ba tayong footage kaninang madaling araw? Tuloy-tuloy yung mga uson at ang pagguho rin ng mga bato mula po sa bulkan mga kapartner. Patuloy ring ipinaalala ang pagsusuot ng face mask dahil meron pong banta ng ashfall mga kapartner. Kaya hinimok po ngayon ng mga lokal na opisyal ng Legazpi City ang mga taga Legazpi na mag-ingat po dito po sa ashfall, no? Dala po ng bulkang Mayon po mga kapartner. Oo, ano yan, maraming dust particles po yan mga kapartner na pwedeng magresulta sa sakit sa baga, no? At lalo nang pinag-iingat yung may mga comorbidities mga kapartner. Ito pong may mga sakit sa baga at yung may mga allergies po mga kababayan, no? At sabi nga rito, hanggat maaari manatili sa loob ng bahay ng tahanan. Meron ba tayong recent na video dyan ng ano bang aktibidad ng bulkang bulkang Mayon po mga kapartner? Nasa ano pa rin to nasa alert level tawag nito, alert level 3. Okay? At pinaghahanda na rin nila ang mga tao dahil possible nga baka kung magtuloy-tuloy pa rin ang pagiging masungit po ng bulkan na ito, baka itataas sa alert level 4. Pero alam natin na nakahanda naman dyan ang local governments, ang national government, pati na rin yung ating mga kababayan dyan. Hindi na bago sa kanila yung pag-alboroto po ng bulkang Mayon po mga kapartner. Kaya ingat-ingat na lamang po ang ating mga kababayan sa patuloy po na aktibidad ng bulkang Mayon. Samantala ang bansang India, maraming salamat namahagi po ang bansang India ng 30 tonelada na mga humanitarian assistance sa mga lalawigan po sa bansa na labis pong naapektuhan ng mga nakalipas na lindol at sunod-sunod po na mga bagyo sa nakalipas na taon. Personal na ipinaabot ng Indian Ambassador to the Philippines ang tulong sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon, Martes po mga kapartner. Kasama sa ipinadalang humanitarian assistance ay mahalagang gamot at medical equipment, pati na rin po ang dignity kits, banig, heavy duty na mga tarpaulin at shelter materials. Tinamaan ang Pilipinas ng 2 malalakas na lindol sa bahagi po ng Cebu at Mindanao po mga kapartners, at kasama na rin po yung mga bagyo, di ba? At nagdulot ito ng mga casualty at marami pong mga infrastrukturang nasira. Marami din po sa ating mga kababayan ang lubos na naapektuhan. Maraming salamat sa India sa tulong na ipinaabot sa mga lugar na naapektuhan po nitong mga nakalipas na mga kalamidad. Samantala, inatasan naman po ng DILG o Department of the Interior and Local Government ang Bureau of Fire Protection sa paggamit po ng mga body-worn camera tuwing fire safety inspection sa buong bansa. Sa ilalim po ng patakaran ng DILG, ang mga fire safety inspection ay dapat na mai-record mula umpisa hanggang sa matapos. Magsimula ang pagre-record sa fire station hanggang sa nasa biyahe, maging sa aktual na inspeksyon ng isang establishment, tatalakayan ng mga natuklasan hanggang sa maisuko ang body camera sa station custodian
ng BFP. Pagdating din sa isang establishment, kinakailangang banggitin ng mga fire safety enforcer sa video ang kanilang pangalan at ranggo, lokasyon at petsa, oras, uri ng inspeksyon, gayon din ang pangalan ng negosyo gusali na kanilang pinuntahan. Dapat ding ipaalam sa may-ari o kinatawa ng isang establishment na nakarecord ang buong inspeksyon. Maaari namang humiling ng kopya ang may-ari ng establishment sa loob ng 7 working days mula sa petsa ng inspeksyon sa pamamagitan ng city o municipal fire marshal. Akbang ito ng DILG para mahigpit na ipatupad ang pagbabawal sa mga fire safety enforcer na magrekomenda, magbenta at mag-endorso ng anumang particular na brand ng fire safety equipment. Ibang balita naman tayo. Wala naman pang dapat ikabahala raw ang para sa mga Pilipino na nasa Greenland. Ito lang po yung bansa mga kapartner o lugar sa mundo na ang tawag ay Greenland, pero pagdating mo doon ay mas marami po yung yelo. Mas marami po yung snow. Wala namang dapat daw ikabahala pa. Sa gitna po ito ng tensyon. Kasi gusto talagang kunin ni President Donald Trump yung Greenland po mga kapartner. Kanyang sinasabi, 500 years ago, meron lang barkong nakapunta dyan. Sa inyo na agad. Oo, pero yung mga taga-Greenland, ayaw naman magpasakop sa Estados Unidos. Si US naman, parang sinasabi niya na hindi magkakaroon ng peace on earth. Wala daw peace on earth. Kaya parang kalokohan lang ba yung mga laging sagot sa mga beauty pageant na peace on earth? Wala daw magiging peace on earth kung hindi mapapasakamay ng Estados Unidos ang Greenland. Yun lang ba yung basehan natin? Nakikita ninyo? Oo, mga positioning ito mga kapartner ng mga malalaking bansa, mga dambuhalang bansa. Oo. Sinabi naman ng embahada ng Pilipinas sa Denmark, kasi hawak pa rin po ng Denmark ang Greenland po mga kapartner, na miyembro ng NATO na kaalyado ng Estados Unidos. Biruin mo, lulusubin ng gustong lusubin ang Greenland, kukunin sa isang kaalyadong bansa, sa isang kaalyadong mga bansa. Naku po, bakit naman ganun? Mahagpit nilang binabantayan ng mga pinakauling kaganapan na may kinalaman sa Greenland. Iminungkahin nila na magparehistro ang mga Pilipino sa isang updated directory upang madali silang makontak sakali magkaroon ng emergency. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, hanggang June 2025, marami-rami rin, may mga 1,110 na mga Pilipinong naitala dyan sa Greenland po mga kapartner. Mula sa naturang bilang 695 sa kanila ay naninirahan sa Nuuk, ang capital city ng Greenland. Naku po. Samantala, sa ibang balita naman tayo mga kapartners, dahil mayroon pong panawagan ito pong grupo ng mga Filipino-Chinese na mga negosyante. Particular na yung mga miyembro ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry o FFCCCII na palawakin pang export ng Pilipinas at palakasin ang ugnayang pang-ekonomiya dyan po sa Middle East. Sunod ito sa nilagdaang free trade agreement sa pagitan po ng Pilipinas at ng United Arab Emirates. Ang Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA ay naglalayong pababain ang taripa at palawakin ang access sa merkado para sa mga produkto at serbisyo mula sa Pilipinas. Layunin din ito na pataasin ang investment flow at mga bagong oportunidad sa mga Filipino professional at service provider sa UAE. Yan. Samantala, dito tayo sa balita pa mga kapartner, may kaugnayan pa rin sa Pilipinas at China. Hindi daw kailangang pumili ang Pilipinas kung kakampi ba ito ng China o ng Estados Unidos. Dapat lang naman. Kasi sabi ng konstitusyon natin, independent foreign policy. Wala tayong kinakampayan. Dapat friends to all tayo. Enemy to none. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuan, tama ba yung aking pagka-pronounce? Oo.
dahil hindi umano zero-sum game ang ugnayan ng mga bansa. Alamin natin ang kabang detalye na balita mula kay Jason Rubrico. Sa kanyang talumpati sa Chinese Embassy's New Year Media Party, iginit ni Ambassador Qin Chen na maaaring maging kaibigan ng China at ng US ang Pilipinas ng sabay at hindi dapat gamitin ang isang bansa upang kontrahin ang isa pa. Aniya, tulad ng iba pang kasaping bansa ng ASEAN, may kakayahan ang Pilipinas na panatilihin ang mabuting relasyon sa parehong Beijing at Washington, isang hakbang na aniya ay pinakamainam para sa pangmatagalang interes ng bansa. As I often say to people I have met, I said, China's friends can also be the US friends. And the US friends can also be China's friends. This is not a zero-sum game. The Philippines does not need to choose sides, nor rely on one to counter the other. Tinalakay rin ng ambassador ang umiiral na hidwaan sa West Philippine Sea na bahagi lamang umano ng mas malawak na ugnayan ng Pilipinas at China. Aniya, bagamat may mga hindi pagkakaunawaan sa dagat, naniniwala ang Beijing na may kakayahan at karunungan ang dalawang bansa na pamahalaan ito sa pamamagitan ng diplomasya at patuloy na pag-uusap. But through dialogue, we all find, solutions, or at least we can manage or control the tensions. So I believe that China and the Philippines, we can also have that kind of ability and wisdom to properly manage our differences. So the best option is to sit down for talks and solutions in a diplomatic way. Ibinunyag din ni Ambassador Jing na may paunang pagkakasundo na ang magkabilang panig sa isang roadmap para sa susunod na yugto ng usapan, lalo na ngayong ang Pilipinas ang ASEAN Chair kung saan inaasahang mapapabilis ang negosasyon sa Code of Conduct sa South China Sea. Binigyang diin ng ambassador na walang sinumang Pilipinong kanyang nakausap ang nagnanais ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa at ganoon din umano ang panig ng China dahil anumang sigalot ay makasisira sa pangmatagalang relasyon ng magkapitbahay. Sa huli, iginit ni ambassador na tinitingnan ng China ang Pilipinas bilang kaibigan at kapitbahay. So the Philippines and China, we're neighbors. And the neighbors should always learn from each other, help each other, and respect each other. The two peoples, they're good people, they're very friendly people, and the two peoples should always like each other. There is no any reason for them to hate each other. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ang gusto lang natin mga kapartner, bukas tayo sa lahat. Yung BFF nga natin, di ba? Na US, galit-galitan sa China yan, pero nakikipag-deal din sa China. Pinupuri yung China. Galit-galitan sa Russia, ayaw daw maging kapitbahay, kaya gustong kunin yung Greenland, pero merong deal pa rin yan. Di ba? Dapat ganyan din tayo. Tingnan ninyo, anong nangyari? Dahil nagpadala tayo sa hindi pala tayo. Sila. Yung mga policy maker po natin, nagpadala sa bugso ng damdamin, na inaaway na rin ang ang China. Ang China po, partner natin yan sa trade. Tingnan nyo yung puwet ng mga equipments ninyo, appliances ninyo, kahit baso ninyo, cellphone ninyo, lahat made in China. Yung iba pa, sabi, i-boycott daw natin. Naku, wala na matitira sa ating bahay. Makialam. Oo, ang punto naman natin dito, after ninyong ginawa yung matinding paninira sa kanilang government, matinding paninira, lahat na lang ng napupunta rito, ginagawang espiya. Tapos, nung bumagsak na yung atin pong turismo, kasi minsan sa history ng Pilipinas, Chinese yung marami dito nagsilipatan na po, napunta na po sa mga kapitbahay natin na bansa. Ngayon, binubuksan na ulit natin. Oy, mga Chinese, punta kayo rito. Di ba? Hindi na nila hinihigpitan yung mga Chinese na mga turista na makapunta dito sa ating bansa.
'Di ba? Meron na ngang balik na ulit yung visa nila, pan-entry. O, binibigyan sila ng ilang araw. After na away-awayin lahat ng pag may mga Chinese, naku, espiya yan ng China. Di nawalan ngayon ng gana yung mga turista, pumunta sila sa kapitbahay natin, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Cambodia. Ngayon, tumataas ngayon yung mas mataas pa sa atin yung pagdating sa turismo. Kasi biruin mo yung pinagmamayabang din natin na mga tourist site, mukha ng tao eh. Makialam. Aanin naman natin yun kung mapupuntahan ba yun kahit na mga local na mga hindi naman mapupuntahan yung mukha nung sino bang model yun na yung magagandang tanawin ang gustong bisitahin, hindi yung mukha nung opisyal, sino ba yun? Makialam. Di ba? May problema pa sa po-promote ng ating bansa. Tapos nangaaway pa tayo ng mga possible na mga turista. Kung ayaw nyo po na maging tayo, kasi kailangan din na gumalaw no? Gumalaw yung atin pong law enforcement. No? Hindi naman po natin sinasabi na lahat na pumupuntang mga turista dito, mula China, yung mga matitino. Meron ding hindi matitino dyan. Meron ding gustong gumawa ng kabulastugan, gumawa ng krimen dito. Diyan napapasok yung ating pinaigting na law enforcement. Bakit gusto nila dito sa Pilipinas? Yung halimbawa, 'di ba, na uso yung mga shabu laboratory, tapos mga Chinese malimit ang mga nagpapatakbo. Kasi dito hindi naman masyadong mahigpit. Walang parusang unlike doon sa China, talagang bitay. Talagang death penalty ang ipapataw sa iyo kung gagawa ka doon. Like kagaya doon sa pagsusugal, 'di ba? Yung mga pogo, bawal yan doon eh. Pero dito sa Pilipinas hindi bawal. Kaya nakikita nila dito pa rin kasi kahit sa loob ng mga bilangguan, 'di ba? Nabalita 'yan. Nakakapagluto pa rin sila ng transaksyon sa pinagbabawal na gamot. Kaya nagugustuhan nila dito. Pero kung malakas yung ating law enforcement, 'di ba? Matatakot yan sila. Naku, wag tayo dyan sa Pilipinas. Yung mga masasala na ngayon. Masasala na yung ating magiging bisita. At hindi lang ito sa mga Chinese. Sa lahat po, mga kapartner na mga lahi. Hindi tayo magiging attractive sa mga kriminal. Hindi tayo magiging attractive sa mata ng mga wanted na mga foreigner na dito sila magnenegosyo sa kanilang illegal na gawain. Kasi matatakot sila sa ating law enforcement. Masasala na ngayon. So mga pumupunta lang dito, yung mga gusto lang mag-enjoy dito sa Pilipinas, gustong suroy-suroy, makaikot, makalakwatsa sa iba't ibang mga lugar dito, magagandang lugar. Dapat baguhin din yung ating promotion. Wag yung opisyal Aanhin namin yung opisyal na yan. Hindi naman namin mapupunta. Ba't nga ba? Makialam. Di ba? Dapat palakasin kasi wala naman po, hindi naman po kahit sa ibang bansa, na meron din namang kahit sa ibang bansa, pag tumatanggap din sila ng mga foreigner, hindi naman 100% yan mga matitino. Merong gustong pumunta dyan, tingnan ko nga kung mahigpit ba rito. Hindi conducive. Napakagandang lugar para pagsagawa ng illegal. Hindi ba? So ganyan yung dapat gawin. Ang nangyayari kasi pag merong mga isisisi agad. Pag may mga, di palakasan ninyo. Lakasan ninyo yung, di ba may mga intelligence fund kayo na laki-laki, billion-billion. Dyan yung ipapasok. Tingnan ko nga itong mga pumapasok dito. Huwag yung Latin. Ang nangyayari kasi pag pumasok ang mga Chinese dito, mga masasama, hanggang sa laging naririnig, na nagdi-discriminate na tuloy yung mga Pilipino pag merong mga nakitang mga singkit ang mga mata, ay mga espiya yan. Kaya po nangyayari, nagkakaroon ng gulo. Ngayon na umiiwas na yung mga turista dito sa atin kasi nga, pagpunta nila dito na pagdidiskitahan sila, ngayon,
hinihiling na naman natin, oy, balik kayo dito sa bansa namin. Makialam. Sabi nga, hindi tayo dapat na pumili. Palakasin natin yung ating law enforcement para hindi tayo mapasukan ng mga kriminal din, ng mga banyaga po, mga kapartner. Samantala, sa iba pa nating mga balita. Iginiit po ng Malacanang na hindi maapektuhan ang patuloy na investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control project kahit pa nagkaroon ng kakulangan sa miyembro ng Independent Commission for Infrastructure ICI. Ang pahayag ay sa gitna po ng mga panawagang magtalaga na ang Pangulo ng mga kapalit na mga nagbitiw na mga komisyoner. Narito ang balita ni Creseline Catarong. Yang na ang mga pagbabago sa komposisyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ay hindi makaaapekto sa patuloy na investigasyon na iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga umano'y anomalya sa mga proyektong flood control ng kanyang administrasyon. Ang pahayag ay sa kabila ng binabanggit mismo ng komisyon ukol sa ilang limitasyon sa kanilang operasyon dahil sa kakulangan ng miyembro. Sa Palace briefing nitong Martes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na sa pamumuno ni dating Supreme Court Justice Andres Reyes Jr. na nanatiling ganap na may kakayahan ng ICI na gampanan ang mandato nito at magsumite ng ulat sa Pangulo. Hindi po talaga ito makakaapekto sa pag-iimbestiga, sa patuloy na pag-iimbestiga ng anomalya sa flood control projects. Kahit sabihin po natin na nag-iisa lamang si Justice Reyes, sinabi po natin kumpleto na po malamang ang mga ebidensya at magre-report naman po sila sa Pangulo. Ibinahagi niya na nilikha ang ICI bilang isang fact-finding committee upang simulan ang investigasyon sa malawakang isyu ng mga anomalya sa mga proyektong flood control. Kaugnay dito, sinabi ni Castro na titignan pa ng Pangulo kung kinakailangan ng pagtatalaga ng mga bagong miyembro ng ICI, depende sa magiging ulat ng komisyon. Dagdag pa niya, kung sakaling nasa huling yugto na ng mandato ang ICI, may iba pang mga ahensya ng gobyerno na magpapatuloy sa investigasyon. Binigyang diin ng Palace Press Officer na bukod sa ICI, may iba pang mga ahensya na kasama sa investigasyon na pinangungunahan ng Office of the Ombudsman at ng Department of Justice na may suporta mula sa iba pang mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Sila po ay masigasig din nag-iimbestiga patungkol sa mga korupsyon. So hindi po masasabi na nawawala ng pag-asa ang taong bayan para siyasatin ang mga ganitong klaseng anomalya. Kung maalala, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na halos lahat ng dapat imbestigahan ng ICI ay kanila nang nagawa, maliban na lamang sa ilang natitirang detalye na kailangan pang linawin. Inilahad naman ng Malacanang na wala pang tiyak na binanggit si Pangulong Marcos kung ano pa ang hinihintay niya bago magpasya hinggil sa magiging kapalaran ng ICI. Wala pong particular na nabanggit ang Pangulo at hihintayin niya rin pa rin po ang records at ang report ng ICI. So doon lang po malamang magkakaroon ng desisyon ang Pangulo patungkol sa ICI. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Samantala, sa ibang balita naman, magsasagawa na rin ng preliminary investigation ng DOJ panel laban kina Senador Jingoy Estrada, dating Congressman Zaldico at dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kinakaharap nilang plunder charges sa flood control scandal na inihain po ng NBI. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Padadalahan na ng supina ngayong buwan sina Senator Jingoy Estrada, dating Congressman Zaldico at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kanilang plunder complaint sa Justice Department. Batay yan sa inilabas na recap ng DOJ sa mga kasong hinawakan at patuloy na dinidinig ng ahensya na may kaugnayan sa flood control scandal. Ang plunder complaints laban sa kanila ay inihain ng NBI at bahagi ng ikatlong batch ng kasong inirefer ng Ombudsman sa DOJ para sa pagsasagawa ng preliminary investigation ng PI. Sila ay pahaharapin sa pagdinig para makapagsumite ng depensa na siya namang susuriin ng DOJ panel of prosecutors bago ang pagpapadala ng rekomendasyon sa Ombudsman at ang posibleng paghain ng kaso sa Sandigan Bayan. Habang sa ikalawang batch kasalukuyan pang nakasalang sa preliminary investigation ng kumpanyang Wow Builders o Top Notch Catalyst Builders, si Senator Joel Villanueva at mahigit 3 iba pa bilang mga respondent sa malversation complaint sa Umanay Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Kabilang naman sa first batch ang 5 kasong kinasasangkutan umano ng Sims Construction at ni dating Senador Bong Revilla. 2 sa 5 kaso ina-file na sa Sandigan Bayan habang ang 3 submitted for resolution at inaasahan ang resolusyong ito ay ilalabas ngayong linggo. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzalez, SMNI.
DAR Sunshine Radio Report. Okay, balita tayo. Oy, happy birthday pala kay Senador Ronald Bato de la Rosa at kasabay po ng kanyang birthday, meron po siyang inilabas na statement at nanindigan siya kontra dayuhang paglilitis. Ito ang ibabalita live ni Troy Gomez. Troy! Yes, partner Troy? Nako, balikan lang natin si partner Troy ha dahil hindi tayo naririnig. Opo, birthday po ngayon, 64th birthday ni Senador Ronald Bato de la Rosa po mga kapartner, no. At hanggang sa kasalukuyan, no, hindi na rin siya hindi na siya nakikita sa public din, no, dahil nga dito sa inasabing meron na daw warrant. Parang nawawalan yata siya ng kumpiyansa ba? No? Dito sa gobyerno natin ngayon kasi parang gusto din nata na gawin sa kanya yung ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero merong malinaw naman dito na hakbangin or panuntunan na sinet po ang Korte Suprema, di po ba? No? Patungkol nga po dito sa pag merong kinakaharap na kaso sa ibang bansa po mga kapartner. Mamaya balikan natin si partner Troy Gomez. Samantala, iginiit po ni DPWH Secretary Vince Dizon na matibay ang kaso ng gobyerno sa umano'y anomalya sa isang flood control project sa Oriental Mindoro kasabay ng kanyang pagharap sa Sandigan Bayan kahapon upang tumistigo laban sa mga akusado. Narito ang balita. Dumating nitong Martes, Enero 20 sa Sandigan Bayan 6th Division si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon upang tumistigo sa bail hearing ng mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa at ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa isang flood control project sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 289.5 million pesos ay para sa konstruksyon ng road dike sa mag-asawang Tubig River at ipinagkatiwala sa construction firm na SunWest Corporation na sinasabing pagmamay-ari ni Ko. Batay sa mga naunang investigasyon na tukoy ng DPWH na substandard o hindi tumalima sa tamang specifications ang proyekto, particular na sa ginamit ng mga materyales at disenyo nito. Kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na sheet pile. At talagang substandard yung proyekto at nagkakonsyabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan. Dahil dito, ipinatawag daw si Secretary Dizon ng Office of the Ombudsman upang magbigay ng testimonya bilang complainant laban kina Ko at iba pang mga akusado. Pag-istigo ko ng ombudsman sa trial ng former Congressman Zaldico at ng iba pang mga opisyales tungkol sa project na flood control sa Oriental Mindoro. Binanggit ni Dizon na matibay ang mga dokumento at datos na nakalap ng DPWH upang patunayan ang umano'y anomalya sa proyekto. Masasabi ko lang, matibay ang ebidensya natin dito. Dagdag pa ng kalihim ang kaso ng Nauhan Flood Control Project ay bahagi lamang ng mas malawak na investigasyon ng pamahalaan sa mga maanomalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga inakusahan si Ko sa mga kasong malversation of public funds at graft, ilan naman sa mga dating opisyal ng DPWH Mimaropa, kabilang ang isang engineer ang naaresto na at iniharap sa korte. Inaasahan namang magpapatuloy sa mga susunod na araw ang pagdinig sa Sandigan Bayan habang tinatalakay ng korte ang iba pang ebidensya at testimonya mula sa DPWH at Office of the Ombudsman. Para sa Diyos at Pilipinas, kung Mahal Angel Pastor, SM9 News. Balikan natin ang balita ni partner Troy Gomez. Si Senador Ronald Bato de la Rosa nanindigan kontra dayuhang paglilitis. Narito ang balita ni Troy Gomez. Troy? At mga binasag na ni Senador Ronald Bato de la Rosa kanyang ilang buwang pananahimik matapos magtago. Naglabas ng official statement ng Senador ngayong Enero 21 kasabay ng kanyang ika-64 na kaarawan. Sa mensaheng inilabas sa kanyang official na Facebook account, iginit ng Senador na siya ay buhay, maayos ang kalagayan at handang humarap sa anumang kaso, ngunit sa Pilipinas lamang at sa harap ng kapwa Pilipino. Marinyang pinutulan ang umano'y dayuhang panghimasok at sinabing ang pagsuko
sa banyagang korte ay pagyurak sa kasarinlang ipinaglaban ng mga bayani. Tinamon din ni De La Rosa ang mga Pilipino, anya ay sabik na isuko ang kapwa Pilipino sa mga dayuhan. Sa kanyang kaarawan, hiniling ng senador ang pagbabalik ng isang Pilipinas na kaya magpatupad ng hustisya sa sariling lupa, korte at batas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Troy Gomez ang ulat, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Maraming salamat si Troy Gomez live. Samantala, eto, pumalag naman si DPWA Secretary Vince Dizon at ang opisina ng Ombudsman sa pahayag po ng kontratistang si Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung Lunes. Kung bakit, alamin natin sa balitang ito ni Sheena Torno. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Ito ang reaksyon ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nang matanong patungkol sa naging pahayag ng kontratistang si Curly Discaya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong Lunes, Enero 19. Sinabi kasi ni Discaya na pakiramdam nila na tila sila pa umano ang ninakawan sa proseso ng pagbabalik nila ng pera para mapasama sa Witness Protection Program o WPP ng gobyerno. Nag-ugat ang usaping ito ng kwestiyonin ni Senator Rodante Marcoleta ng Department of Justice hinggil sa pinaiiral na patakaran ng restitusyon na kinakailangan tuparin ng mag-asawang Discaya upang makapasok sa WPP. Paano yung kay Discaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. What did they tell you, Mr. Discaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Ang pahayag nito ni Curly Discaya ay binatiko si Secretary Vince Dizon. Sinabi ng kalihim, magsauli muna ng perang mag-asawang Discaya. Sorry siya, ninakaw nila yung pera ng tao eh. Tapos narinig ko pa, sinabi daw niya, parang sila pa daw ang nanakawan. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob niya magsabi, sila pa ang ninakawan. Siguro, humarap na lang sila doon sa mga kaso nila. Yung asawa niya, nakakulong na. Harapin na lang nila yung mga kaso, tapos ibalik na lang yung pera ng mga kababayan natin. Ang Office of the Ombudsman hindi rin napigilan na magkomento kay Discaya. Sinabi ng Ombudsman na kalokohan at tawaging pagnanakaw ang pagbabalik ng pera ng Discaya na umunoy nang galing sa nakaw. Git pa nila, hindi lamang pondo ng gobyerno ang nawala, pati na rin umano ang kaligtasan ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Ombudsman, taong bayan na ang unang ninakawan at ang pagsasauli ng pera ng gobyerno ay hindi paninikil kundi ito'y pananagutan. Matatandaan isa ang mag-asawang Discaya ang kontrobersyal na mga sangkot ngayon kaugnay ng mga anomalyang flood control project sa bansa. Pinangalanan noon ng mag-asawang Discaya mga politikong nakakuha umano ng mga kickback mula sa mga flood control project. Sa ngayon, kasalukuyan nakadetene sa Sergeant at Arms si Curly Discaya matapos ma-cite in contempt ng mga unang mga pagdinig kaugnay sa sabing anomalya. Habang nakakulong naman sa Lapu-Lapu City sa Cebu, ang asawa nitong si Sara Discaya matapos masangkot sa ghost project sa Davao Occidental. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, lantad ang pagkadismaya naman ng ilang senador sa takbo po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y ghost flood control projects ng gobyerno. Ayon sa ilan sa kanila, imbes na matukoy ang umano'y mga mastermind, tila nililihis umano ng ang investigasyon habang patuloy namang ibinabangon ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang balita ni Troy Gomez. Matapos ang pinakahuling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, hayagang nagpahayag ng pagkadismaya si Senador Rodante Marcoleta sa naging focus ng investigasyon. Ayon sa senador, inaasahan niyang magbubukas ang hearing ng bagong direksyon patungo sa pagtukoy sa tunay na ugat at mastermind ng umunoy ghost flood control projects. Ngunit sa halip, nananatiling nakatuon ang diskusyon sa usapin ng maling grid coordinates. Yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Dagdag pa ni Marcoleta, personal siyang nadismaya dahil matagal na raw niyang binanggit ang isyu ng coordinates, maging sa kauna-unahang pagdinig pa lamang ng Blue Ribbon Committee.
Ako, I was a little bit disappointed, na personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. Samantala, mas mabigat ang naging pahayag ni Senator Amy Marcos na nagsabing iyon din ang nakikita at nararamdaman ng maraming Pilipino. Isang investigasyong tila nawawalan ng malinaw na tutok. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit, pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito, imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Marinding sinuportahan ni Marcos ang Minority Report na nagsusulong ng isang komprehensibo, patas at walang takot na investigasyon, hindi lamang sa mga implementing agencies at kontratista, kundi hanggang sa umano'y mga mastermind. Hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Binatikos din ng senadora ang biglaang paghinto ng investigasyon matapos ang testimonya ni Orly Gutesa na anya'y nagdulot ng pagdududa sa tunay na layunin ng ulat ng komite. When a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Isa sa pinakamabigat na puntong binanggit sa pagdinig ay ang 30 Tamarind Street, ang umano'y drop-off point ng 1 bilyong pisong binanggit sa testimonya ni Zaldico na ayon umano sa kanya ay personal na itinuro ni Martin Romualdez. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez, natapos na kami. Batay sa Minority Report, maraming testimonya ang nagtuturo sa isang direksyon kay Martin Romualdez, kabilang na ang pahayag ni Zaldico, Diskaya at iba pang testigo. For example, Gutesa, tinuro si Zaldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Gayunman ikinadismaya rin ng mga senador na hindi pa rin umano na ipapatawag si Romualdez sa kabila ng mga rekomendasyon ng ICI at DOJ noong mga nagdaang buwan. So, 2 buwan nang nakaraan, ICI at DOJ, sabi, kasuhan na si Martin at si Saldi. Ang Saldi ko, kinasuhan, pero si Speaker Martin Romualdez wala pa rin. Ang kinasuhan sa halip kay Speaker Romualdez sa rekomendasyon ng ICI at DOJ ay si dating Senador Bong Revilla na naserban na ng warrant of arrest, si Senator Joel, si Senator Jinggoy. Nanindigan naman si Senator Marcoleta na handa siyang harapin si Romualdez sakaling ipatawag ito ng Blue Ribbon Committee. I really relish the opportunity that he will be invited by the Blue Ribbon Committee. And I promise you, you will not be disappointed in the questions that I'm going to ask him. Habang patuloy ang investigasyon sa Senado, nananatili ang tanong ng publiko na lamang sa gilid ng usapin. Sa huli, inaasahan ng taong bayan na hindi pangalan, kapangyarihan o posisyon ang magiging hadlang sa paghahanap ng katotohanan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Samantala sa ibang balita, iminungkahi naman ng DPWH na kailangang balikan ang mga nabisitang flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Ito upang matiyak kung tama ang lokasyon ng mga ito. Tutulong naman ang Philippine National Police o PNP sa verifikasyon ng mga flood control project na umano'y may maling grid coordinates. Narito ang balita. Tila hindi pa makausad-usad ang usapin sa flood control projects matapos na mapag-alaman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na may ilang proyekto na hindi raw tugma sa lokasyon nito batay sa datos ng PNP at AFP na kasama sa mga inspeksyon ng mga proyektong ito. Nasa 10,000 na raw ang kanilang nabisita para tiyakin kung may proyekto nga ba o wala sa nasabing mga lokasyon na ibinigay sa kanila. Gayunpaman, mula sa 10,000 proyekto, may iilan sa mga
nga ito na mali raw ang grid coordinates o hindi nagkakatugma ang lokasyon. Kaya naman iminungkahin ni DPWH Undersecretary Arthur Bisnar na balikan at simulan muli ang mga proyektong ito para siguruhing tama ang lahat ng proyekto dahil dito handa naman daw ang PNP para umalalay sa pamahalaan. Sa katunayan, nakahanda ang pulisya na magbigay ng technical and investigative support sa anumang ahensya, kabilang dito ang engineering verification at forensic validation ng mga proyektong sinusuri at mga nasuri na. Muli namang nilinaw ng PNP ng ugnayan nito sa DPWH ay para maging ligtas ang mga tauhan ng iba't ibang mga ahensyang nagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang mga anomalya at matiyak na ang mga pondo ay ginagamit ng maayos. Sa ngayon, nananatili na lamang nasa isang miyembro ang Independent Commission for Infrastructure. Ngunit tiniyak ng pamahalaan na magpapatuloy pa rin naman daw ang trabaho nito sa kabila ng sunod-sunod na pagbibitiw ng ibang mga komisyoner dito. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal nag-uulat, Pulmon Timon, SMNI News. Ay, dito naman tayo sa bansag ni Senadora Amy Marcos na yung impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Abay, drama series lang daw? O ito, alamin natin sa balita ni Troy Gomez. Tinawag ni Senadora Amy Marcos na isang drama series ang impeachment complaint na inihain laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at iginiit na tila may mas malalim na strategiya sa likod ng maagang paghahain nito. Ayon sa Senadora, posibleng sinadya ang timing ng reklamo upang ma-activate ang tinatawag na one-year bar rule sa ilalim ng saligang batas na nagbabawal sa paghahain ng panibagong impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon kapag may nauna ng naisampa at naaksyonan. Isa na naman drama series na mukhang tatagal ng isang taon. Kilala naman natin sino nag-file at anong background. Kaya yun nga, baka drama series lang to para sa isang taon. Tagal. Dagdag pa ng Senadora, sa kanyang pananaw ay sadyang mahina ang anyo at laman ng reklamo. Tila idinisenyo para lamang matupad ang teknikal na rekisito ng batas at hindi para seryosong itulak ang pagpapatalsik sa Pangulo. Hindi ko nabasang maigi kasi natatawa ako sa itsura. Wala, masyadong obvious na drama series. Marami tayong napanood na pelikulang ganun eh. Bumenta na yun sa takilya. Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos ay nakasentro sa ilang issue. Kabilang ang paratang ng iligal na paggamit ng droga, ang paglagda sa pambansang budget na may bilyon-bilyong pisong unprogrammed funds, at ang papel ng Pangulo sa pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa The Hague. Hinala pa ni Senador Marcos maaring ang nasa likod ng paghahain ng reklamo ay hindi tunay na kalaban ng Pangulo, kundi mga aliado umano na ang layunin ay i-lock in ang proteksyon ng one-year immunity laban sa impeachment sa susunod na 12 buwan. Samantala, nang tanungin kung ano ang masasabi niya sa balitang may inihandang hiwalay na impeachment complaint laban sa kanyang kaalyado na si Vice President Sara Duterte, tumanggi ang senadora na magbigay ng pahayag. Paliwanag niya, posible siyang maupo bilang senator judge sakaling umabot sa Senado ang naturang kaso. Matatanda ang isang impeachment complaint laban kay Vice President Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ang naibasura noong nakarang taon. Matapos magdesisyon ang Korte Suprema na lumabag din ito sa one-year bar rule. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-ulat, SMNI News. Okay, dito tayo sa isa pang balita. Ito naman ay komento ni Vice President Sara Duterte at binigyang diin niya na ang iba raw ng mga mambabatas, yung paghahain po ng impeachment complaint abay ginagawa daw fundraising. Ito ang balita ni Jason Rubrico. As expected as well, Nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte upang bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang nakadetine sa detention center ng International Criminal Court. Galing ako nagbisita kay President Duterte. And he's okay as well. Pag-usapan namin na yung mga tao nagpapaabot ng pakamusta sa kanya. Pag-usapan namin yung nagtanong siya sa mga anak ko, sa daw mga anak ko. Nagtanong siya sa mama, so sa daw yung mama ko. Samantala, sinabi ni Vice President Sara
na inaasahan na niya ang muling paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya ngayong taon. Ngunit giit ng bise, tulad ng mga naunang reklamo, ginagamit lamang umano ito ng ilang mambabatas sa Kamara bilang fundraising activity. As expected, dahil sila din naman na ang nagsasabi lagi na magpa-file sila ng impeachment complaints. So alam na natin yun, nangyari yun. And as expected as well, magiging katulad lang din yan nung nakaraan na ginagawang fundraising ng mga members of the House of Representatives yung pagpirma nila. It's all about the money. Saan? Wala namang komento si VP Sara sa reklamong impeachment na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sa pagbabalik ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects, may New Year's resolution naman si Vice President Sara para sa komite. Well, trabaho naman yan ng Senate at ang atin lang New Year's resolution dyan sa Blue Ribbon na ay sana meron ng mga managot sa nangyari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Dito tayo sa atin pong topiko po mga kapartner. Nagsalita na po ang palasyo ng Malacanang. Ugnay nga po rito sa paghahain po ng impeachment ng isang abogado, mga kapartner. Okay? At merong lumabas na ulat nga sa pamamagitan ni Congressman Erice, Congressman Pulong Duterte na itong ang abogado raw na ito siyang abogado na naghain din ng disbarment against kay Attorney Glenn Chong for First Lady Liza Arneta Marcos daw. Okay? At may tugon dito ang Malacanang kasi tanong siya kung tinanong po si Undersecretary Claire Castro kahapon. Okay? Ang tanong sa kanya, kung may pahayag na ba ang Pangulo, ugnay nga po dito sa inihain na impeachment complaint laban sa kanya. Ito po, babasahin ko po yung transcript ng naging tugon po ng Malacanang, particularly kay Communications Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, and I quote, "Yun pa rin po. Kung ano man po ang nandyan at naihain ang impeachment complaint, igagalang po yan. At dapat lamang po sana lahat po tayo, pati po ang mga miyembro ng House of Representatives ay gumalang sa konstitusyon, due process at proseso." Parang hindi nababahala, mga kapartners. Iba yung kanyang dito, banat. Di ba? Pag minsan, binabanatan ang Pangulo, abay, matindi rin yung tugon dito ng palasyo mga kapartner, di ba? Napansin nyo? Considering yung 5 ba yun na mga inasabing dahilan. Ano ba yung mga dahilan? Mabibigat po yung yung sinasabing dahilan ng gusto nilang pagpapa-impeach. Una, ipinag-utos at pinayagan ang pagkidnap dito kay former President Rodrigo Duterte daw sa ICC. Ang respondent daw ay drug addict at yung condition niya nakakaapekto sa kanyang judgment o sa pamahamahala po niya sa bansa. Na daw ang presidente ay bigo na i-veto yung mga tinatawag na program appropriations at iba pang mga unconstitutional na mga provisions sa mga budget natin or GAA or General Appropriations or yung sa during General Appropriations Bill pa kasi hindi pa nilalagdaan, hindi raw vinito ito. Ito yung GAB noong 2023, 2024, 2025 at 2026 at nakabenepisyo raw mula sa kickback
itong si Marcos Jr. Galing sa mga insertions daw ng budget at mga flood control projects at nilikha raw yung ICI para lang proteksyonan yung mga korap na kaalyado. Ito yung mga mabibigat na mga akusasyon ng petitioner po mga kapartner or yung complainant na si Attorney Andre De Jesus. Pero iba yung kumbaga nagtaka yung ating mga kababayan sa naging tugon. Kumbaga kasi syempre lagi nilang nakikita itong Secretary Claire Castro pag tumutugon mabigat din yung kanyang mga banat. Talagang to the point na bumabalik pa yan sa dating Pangulong Duterte which ginawa rin niya ulit dito sa kanyang reply nang tanungin siya kung ano po ang masasabi niya dito. So yun, hindi nababahala kaya hindi mo maisasantabi, saglit lang ha, hindi nababahala. Ginagalang niya ang proseso, parang malumanay. Malumanay ang tugon ng palasyo dito kaya hindi mo maiiwasan na magduda yung ating mga kababayan na nako, impeach me siguro yan. Parang hold up me, kidnap me. Yung mga ganyan. Tapos eto, tinanong naman siya ang palasyo po mga kapartner, no? Dahil sinabi nga nitong si Congressman Pulong Duterte and at the same time si Congressman Erice na yun nga, yung abogado na naghain ng impeachment, abogado raw ng First Lady at laban kay Atty. Glenn Chong yung sa disbarment. Ito po yung naging tugon o komento ni Undersecretary Claire Castro. Sabi niya rito, and I quote, galing po ito sa kanilang sa kanilang mismong transcription. Binabasa lang po natin. Unang-una po, gusto nating ipabatid ng Pangulo po at ang administrasyon na ito ay hindi po eksperto sa paggawa ng intriga. Hindi raw eksperto sa paggawa ng intriga. Makialam! Hindi eksperto sa pagplanta ng ebidensya. Kung yun po ang kanilang nailagay na ground sa impeachment ng ating Pangulo, malamang ay wala silang nakitang ibang dahilan para ma-impeach ang Pangulo. Ito ay policy difference at ito ay hindi base or rather hindi ito magiging dahilan para sa impeachment ng ating Pangulo. Kung ang sinasabi niya ay nagsampa raw ng kaso ay abogado na nagrepresent kay unang ginang First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. Sana po ay matapos ng pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case. Hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So that's fake news. Yan po ang paunang sagot po ni Undersecretary Claire Castro. Tinanong ulit siya ng reporter media. Ang sabi pa, dinagdagan niya na, yun nga, sabi daw ni Congressman Pulong na scripted lang daw itong impeachment na ito. At tinanong kung may kinalaman ba ang administrasyon dito. Alangan naman sabihin na, may kinalaman. Di ba? Alam mo yung tanong na, makialam. Siyempre, hindi talaga aamin niya. Alangan naman, sino ba namang aamin na, kumbaga, role ng communication ng gobyerno natin na pabanguhin ang imahe, pabanguhin ang kanyang boss. Alangan naman sabihin niya, kami ang nasa likod ng impeachment. Makialam. Pero ito po yung sagot ng Undersecretary po mga kapartner. Sabi niya, and I quote, definitely none. Doon sa tanong kung may kinalaman ang administrasyon. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginagawa ng kanyang ama. Makialam. So inakusahan po nitong si Undersecretary Claire Castro na nagtatanim daw po ng ebidensya ang ama ni Congressman Pulong Duterte
na si former President Rodrigo Duterte. Makialam. Magsasaka daw po ng ebidensya. Si former President Rodrigo Duterte as per Undersecretary Claire Castro. Makialam. Oh, nagtatanim daw di magsasaka ng ebidensya. Oh, ito ayon kay Attorney Claire Castro or Yusek Claire Castro, sabi pa niya, sila lang po yata ang sanay sa ganun. Oh, so maliban sa ama or kay former President Rodrigo Duterte, ang gamit pa ni Yusek Castro rito ay sila lang po yata. Sila, so dumami na. O isinama na siguro dito si Congressman Pulong. So sa panahon po ni Pangulong Marcos Jr., sabi pa ni Yusek Castro, nire-respeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Ano po masasabi nyo rito mga kapartner sa pagbibigay diin ni Undersecretary Castro na sinusunod daw nila ang konstitusyon? Makialam. Sinusunod daw nila ang proseso. Makialam. Sinusunod daw po nila ang due process. Makialam. Ano po ang masasabi nila? Pakialaman natin to. Oo, kayo yung nakakakita din mga kapartner. Okay? At meron pong recent na pahayag naman itong si Congressman na Egay Erice na ang kalookan ng sabi niya rito. Kaugnay nga po dito sa impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. nung sinuri niya ang nasa 15 pages lang daw Oo, kakaiba ito sa ibang mga impeachment kasi sa ibang mga impeachment talagang napakakapal kasi nakalagay doon yung iba't ibang mga explanation, iba't ibang mga ebidensya siguro, mga kung ano-ano pa. Ang sabi ni Congressman Erice dito sa sabi ng iba na impeach me, hindi na prepare ng mabuti. Makialam. Hindi na pinagandaan ng mabuti itong impeachment na ito. Walang mga nilatag daw na mga ebidensya. Puro general statements lang daw ang mga ibinigay na pahayag. At yung mga naging batayan daw mga news articles lamang. Makialam. Para sa kanya, para kay Congressman Egay Erice, nangangailangan ng karagdagang research, documentation at mga ebidensya ito. In short, sabi niya, wala ito lahat. Basura lang ito at madali itong ma-dismiss. Makialam. Kaya nga ito yung puna ng ating mga kababayan na siguro impeach me yan. Para makaligtas sa loob ng 1 taon. Kasi di ba yung nangyari kay Vice President Sara Duterte, inabi ng Korte Suprema mali ang proseso nung paghahain ng impeachment. After 1 year ulit kayo maghasain. Pebrero po. Next month na po muling makakapaghain ang sino mang gusto na maghain ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Kaya nakikita ng ilan dito sa mga kritiko ng impeachment complaint na ito laban kay Marcos Jr. ay ginawa ito para lang makaligtas daw sa 1 year ban. Hindi na masasampahan ng impeachment ulit. Pero ang sabi naman ng mga kongresista, nakapanayam natin, welcome pa. So doon sa mga gusto pang maghain ng impeachment, welcome pa raw kayo. In fact, meron pong pahayag ang grupong Bayan, makakaliwang grupo na may plano rin silang maghain ng impeachment laban sa kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang tanong dito, kasi ano ba, i-consolidate ba ito? Pero sabi ng kongresistang ating nakapanayam, hindi daw ito consolidate. Pagdidesisyonan daw ito ng Kamara kung kanino, alin sa mga impeachment complaint ang tingin nila dapat na umusad at pagbotohan sa plenaryo. Sila rin yung pipili. Paano kung mga kaalyado? Diba? Tapos ibibigay na naman nila yung bola sa Senado. Kayo na bahala dyan. Bahala kayo dyan. Basta kami, ito nang ginawa namin. Ano po ang masasabi ninyo mga kababayan?
Okay, bago lang tayo magtapos, batiin muna natin dito sina aming Amihan Ganda, Ganbunbag Konbawa from Japan, si Linky 1124, Marieta Ortega, Ezekiel Ular, Emeray Lopera, Elena Dugiles, Ezekiel, tapos na ito. Si Arcelia Zinea, maraming salamat din sa pakulay. Kay Cordapia. Kay Cordapia. Si Elena Dugiles, nahuli daw siya kasi nandun pa raw siya sa disyerto. Si Marivic dyan sa Hong Kong, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan mag-like, comment, share, at syempre mag-subscribe sa atin pong official YouTube account. Sumayin niyo po ang programang Makialam. Ay, sa Spotify, meron din po kami ha. Mag-follow kayo. Hanapin nyo kami sa Spotify, Makialam. Sumayin niyo po ang programang Makialam. Samahan niyo po ulit kami bukas, same time, same channel. Dito pa rin sa DZR 1026 News YouTube channel po mga kapartner. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Paalam.